ang Diyos ang makapagpapabago sa tao. Sabi nga po ni Bishop Fulton Sheen dati, no one goes away from Christ unchanged. Walang sino man ang taong matapos maranasan si Kristo ay hindi magbabago. Siguradong magbabago. Lalo pat ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, Hebrews 12:29, our God is an all-consuming fire. Ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy. Batay sa ating karanasan, anumang bagay ang ilagay mo sa nagliliyab, tumutupok na apoy, siguradong ang bagay na ilalagay mo, mababago. Magkakaroon ng itim, mag-iinit, malulusaw, maaabo, magbabago. Ganon si Mateo, ganon si Pedro, ganon ang ibang mga disipulo ni Kristo, ganon si Zaccheo, ganon yung magnanakaw na sinama ni Kristo sa paraiso. Ganon yung babaeng nahuli sa pakikiapit. Nang ma-encounter si Kristo, ang buhay ay nagbago. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may ganon. Kasi si Judas, matagal na kasama si Kristo, hindi naman nagbago. Yung isang magnanakaw, hindi naman din nagbago. Ang mga Pariseo, mga skriban, naranasan din naman din, nakita si Kristo, narinig si Kristo, hindi rin nagbago. Baka tayo ganun din, ha? Baka ang tagal na natin nagsisimba. Baka ang tagal na nating natatouch sa humilya. Baka ang tagal na nating nagdarasal. Hello? May nababago ba? Tandaan natin ang tunay na encounter at pagbabago sa tulong ni Kristo. Hindi yung habang nakaupo ka, natatouch ka sa humilya. Hindi yung mamayang pagtayo mo ay mag-praise and worship ka sa Kanya. No. Like the Magi, tulad ng mga mago, ang tunay na enkwentro at karanasan, pakikipagtagpo kay Kristo, ay yung pagluhod sa harapan niya, pagpapatira pa sa harapan niya, either literally, metaphorically, figuratively. Yung ialay mo ang lahat sa Kanya. Yung sabihin mo sa Kanya, ayoko na ng buhay ko. Ikaw na ang magpatakbo nito. Tatalikuran ko na ang mga kasalanan ko. Panginoon, pagod na ako na may nakaimbak na galit, inggit, hinanakit sa puso ko. Isinusurrender ko na ang lahat sa iyo. That is true worship. Hindi yung mag-alay tayo ng anumang material na bagay. Ang ialay natin as true worship sa Panginoon ng ating buhay. Kapatid, napakahalaga nito. So, mas magdasal, mas magsimba, mas isurrender natin ang ating buhay sa Kanya para manatili yung liwanag ng pag-asa sa ating puso para araw-araw hindi mamamatay ang liwanag kung ito'y nakadikit sa source ng liwanag, sa liwanag na hindi nauupos o natutupok, sa liwanag ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kahit hindi tayo regular na nananalangin, He will still guide us. He will still bless us. Kaya nga may mga blessing tayong tinatanggap na hindi naman natin hinihingi sa pagdarasal eh. Kaya kahit na hindi tayo nagdarasal, regularly, personally, He will still guide us. He will still bless us. Pero I think, limitado lang. Iba pa rin yung tayo'y nagdarasal. Sapagkat iba pa rin yung kapag binigyan niya tayo ng grasya, alam natin na ito talaga'y galing sa Kanya at hindi dahil sa ating kakayanan lang talaga. Sapagkat more than the blessing that we are asking, ang importante sa Panginoon ay ang karakter natin. Kung makatutulong yung grasya upang mabuo ang mabuting karakter natin, ibibigay niya. Kung hindi makatutulong, hindi niya ibibigay. And so, mas magandang regular tayong nagdarasal upang sa ating karakter maging malinaw sa atin na mga blessing na tinatanggap natin ay hindi dahil sa tayo'y magaling, kundi dahil sa ito ay blessing ng Diyos sa atin. Upang hindi tayo maging mayabang. May mga nagrereklamo minsan sa akin ng mga magulang. Kasi yung anak daw nila, kung sumagot gano'n na lang, sila pa daw ngayon ang pinagsasabihan. Father, ito ang exact words nila. Dahil ba nakapagtapos na sila? Dahil ba
Nagbibigay na sila? Dahil ba kumikita na sila? Ganon ba? Oo nga, ano? In the first place, sa mga anak na tulad ko, ha? Kung tayo man ngayon ay nakapagtapos na, kung tayo man ngayon ay kumikita na, kung tayo man ngayon para sa ating mga magulang ay nakapagbibigay na, hindi nga ba't ito'y dahil pa rin sa kanila? Hindi nga ba kung ano ang meron tayo ngayon na ibinibigay natin sa kanila, hindi naman din lahat. Bagamat sila, dati, kung anong meron sila, binibigay sa atin lahat-lahat. So yung binibigay natin na konti lang, kung tutuusin ha, interest na lang, tubo na lang ng kanilang mga pagsisika para sa atin nung nakaraan. Kaya huwag tayong magmamayabang, lalong-lalo na sa magulang. Sa katunayan, kung kaya pa ha, kung kaya pa ng ating mga magulang na sila pa rin ang magtrabaho, sila pa rin ang magbigay sa atin. Kahit na tayo nakapagtapos na, kahit na tayo'y dalaga at binata na, kahit na tayo may trabaho na at kumikita na, kahit na tayo ay may mga asawa na, kayo lang pala. Kahit na tayo'y may mga anak na, kayo lang pala. Gagawin ng mga magulang eh. Kung kaya pa nila ha. Kasi sino ba naman ang magulang na gustong umasa sa mga anak nila? Hindi sila sanay ng ganon. At kung may choice sila, kung kaya pa ng katawan nila, yun ay gagawin nila, maniwala ka. Huwag ka lang magiging mayabang lalong-lalo na sa kanila. Isipin po ninyo, hindi ba may mga magulang na kahit matanda na, ay nagtatrabaho pa? Kahit napagtapos na nila ang mga anak nila, at kahit pa sabihin ang mga anak nila ay nagbibigay naman din sa kanila, bakit pa nagtatrabaho yan? Anong madalas na rason yan? Tanungin mo, sasabihin, naglilibang lang. Naglilibang ka? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Sigurado rin nabuburingan ka na dyan. Baka humina yung katawan ko kapag hindi ako nagtrabaho. Bakit? Yan lang ba ang uri ng trabaho? Mag-exercise ka tuwing umaga, mapapagpag ang katawan mo. Diba? Mamasyal ka. Mapapagpag din ang katawan mo. Kaya, nanay, tatay, na mga matanda na nagtatrabaho pa rin para kumita? Wag ako. Wag ako ang lokohin nyo. Hindi nyo ginagawa yan para may gawin lang. Hindi nyo ginagawa yan para malibang lang. Hindi nyo ginagawa yan para lamang din na manatiling malakas ang inyong katawan. Ginagawa nyo yan para kahit papaano makapag-ipon. Kasi ayaw nyong istorbuhin, abalahin, o perwisyuhin ang inyong anak pagdating ng panahon. Imagine that. Imagine that. Ngayon pa lang sila mag-iipon. Ngayon pa lang. Ang tagal na nilang nagtatrabaho. Ngayon pa lang sila mag-iipon kasi yung mga kinita nila, lahat-lahat ng mga nakadaang taon, ibinigay sa iyo, sa atin, ng mga anak nila. So ngayon pa lang sila mag-iipon talaga. And mind you, yung ipon nila, sa iyo rin mapupunta sa oras na hindi naman nila kailanganin talaga. Makikita mo yan, nakabangko. Makikita mo yan, nakasaksak dun sa may sofa. Makikita mo yan, nakaplastik, nakasupot. Makikita mo yan sa ilalim ng kanilang kama. Pati yung mga binibigay mo, niipon nila. Kasi, sa iyan talaga, mainam na lamang at sila yung naaalala. Kaya sana, huwag tayong maging mayabang sa kahit kanino. Lalong-lalo na sa Diyos, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Kasi tuturuan tayo ng leksyon ng Diyos pagkanyan. Ibinababa ng Panginoon ang mga mayayabang, lalong-lalo na, at ininsinuate ng Diyos ito, lalong-lalo ng anak na nagmamayabang sa magulang. Ito sana mga kapatid ng ating ipagdasal sa ating banal na misa bilang
Isa sa pangunahing mensahe ng mahal na binan ng Fatima, bukod sa mga ibang mensahe na niya, yung magdasal tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Humingi tayo ng lakas sa Diyos upang hindi tayo mag-alala tulad ng sinasabi sa ating mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. At higit sa lahat, upang manatili tayong mababang loob. Knowing, realizing, and believing na lahat ng mga mabuting bagay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos, pinadadaan niya sa mga tao, lalo tigit sa nanay at tatay mong nagsakripisyo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Hindi, pwede po ba? Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit upang siya ay mabigyan ng tinapay ng kanyang kaibigan na nasa loob ng bahay. Usually, napakadali para sa atin na agad i-associate, ilarawan ng ating sarili sa pamamagitan ng kaibigang itong nanghihingi ng tinapay. Lalo pat sa konteksto ng panalangin ay sinasabi rin ng ating gospel reading, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you." Pero kung iisipin po nating mabuti, kung ganito ang magiging paglalarawan natin sa sarili natin, bilang yung kaibigang nanghihingi ng tinapay sa ating narinig na gospel reading, ito kaya ay magbibigay ng magandang paglalarawan naman sa Panginoon natin. Kasi kung tayo ang siyang ilalarawan, gaya ng iniisip natin, nung kaibigang pahingi naman ng tinapay at nagpupumilit na siya ibigyan, it will follow then na ang ilalarawan naman nung kaibigang nasa loob ng bahay na hinihinga ng tinapay ay ang Panginoon naman. Di po ba? Pero will this picture God as good as someone sensitive to our needs and as really generous? Tandaan po ninyo, ha? Kung ang Diyos ay ilalarawan lang nung kaibigang hinihinga ng tinapay sa loob ng bahay, tandaan ninyong yung kaibigang napakinggan natin hinihinga ng tinapay na nasa loob ng kanyang bahay ay napilitan lang kaya nagbigay. And so he was moved not by his friends' dire need, but because of his friends' persistence. Kung hindi pa napilit, kung hindi pa nakulitan, baka nga, kung paglalaruan po natin yung eksena, yung kaibigang napilitang magbigay ng tinapay, baka, nung ibigay yung tinapay, sa kanyang kaibigang pumilit sa kanya, ay sinabi pa, ayan ay tinapay mo, isaksak mo sa baga mo. Tulog na kami, sabi ko na sa'yo, hindi na ako makabakapang, pinilit mo pa ako. Ayan tuloy, nagising yung mga anak ko, pating mga alaga kong hayop. Hirap magharbol ng tulog. O yan na, last mo na yan. Sapagkat mula ngayon, wala ka ng kaibigan. Sabay, slam ng pintuan. Isipin nga ninyo, ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ba kumikilos? Hindi dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y napipilitan lang na pagkatapos magbigay, baka tayo pa'y pagalitan. Last mo na yan, ang kulit mo. Huwag namang ganyan. Na sa ating paglalarawan, maging magandang imahe natin at wala na tayong pakialam sa maging imahe ng Panginoon natin. Imagine being represented by a friend who is persistent, positive, and then allowing God to be represented by a friend who is inconsiderate, negative. Huwag ganon. Para lang yan, mga nagpapapicture na walang pakialam sa itsura ng kanilang mga kasamahan. Kaya yung kanilang mga kasama, nagtataka. Alam nung kanilang mga kasama na maganda yung picture nila. Na-check nila. Yun ang style natin pag nagpapicture. Tingnan ko nga. Nakakita ng kanyang mga kasama, maganda naman ang kanilang itsura doon sa picture nila na nasa kanyang phone o camera. Kung bakit hindi nito pinopost, hindi nito pinoforward sa kanila para silang makapag-post. Ang hindi nila alam, na-delete na. Bakit? Yung may-ari ng phone, nakita niya, picture niya, pangit ang itsura niya. Kaya nagtataka yung mga kasama. Minsan naman, nagugula.
Abay, kinugulat mo naman yung mga kasama mo sa picture. Kasi, ay, ba't baka ganito ako? Ba't ganito itsura ka? Ba't napaka-blurred ka? Bakit nakatabingi ako? Ba't hindi ako nakatingin sa camera? Nakaw! Kaya pala, ang ganda niya. Ayun, kaya mo pinost. Maganda ka, kahit pangit sila. Huwag ganun, Mars. Pagiging makasarili yun Huwag lamang ay itsura mo lang ang mahalaga. Pahalagahan mo rin ang itsura nila. Ay kung ganun lang pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Di ba? Kung sasama ka pa, picture mo lang pala ang mahalaga. Parang ganito ang ginagawa natin. Kapag ang gagawin natin sa Ebanghelyong narinig natin ay paglalarawan lang sa Diyos at sa atin. Lilitaw na tayo ang mabuti. Tayo ang mainam. At inconsiderate, insensitive, masungit ang Panginoon natin. Huwag ganon. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan Hindi lamang ito ilalarawan mo, halimbawa, yung mga tauhan sa talinghaga, ilalapat mo sa tunay nating karanasan. Iyon madalas ang function ng talinghaga. On the other hand, may function din ang talinghaga kung minsan na hindi paglalarawan lang, kundi pagpapakita ng malaking kaibahan ng mga tauhan sa Ebanghelyo o sa talinghaga sa tunay nating karanasan. In the case of the gospel reading today, hindi ito paglalarawan lang. Ito'y pagpapakita rin ng malaking kaibahan, lalong-lalo na ng Diyos, dun sa talinghaga na ating napakinggan. Pinapakita nito na kung yung kaibigan sa Ebanghelyo na nagbigay ng tinapay ay nagbigay dahil napilitan lang, hindi gano'n ang Diyos. Sapagkat hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Di ba? Ipinapakita nito ang kaibahan na kung yung kaibigang nagbigay ng tinapay ay hindi bukal sa kanyang loob ang pagtulong na ginawa niya. Hindi ganon ang Diyos. Iba ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag tayo napapagpala, nabibiyaan niyang lubos. At ipinapakita nito ang kaibahan na hindi lamang tayo kaibigan ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya nga po, kung titingnan natin yung simula ng ating gospel reading, yung karugtong nito ay yung Ebanghelyo kahapon. Kung nagsimba po kayo, ang Ebanghelyo kahapon ay tungkol sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Kung saan pinatawag ni Jesus sa atin ng Diyos na Ama natin. Ama nating natutuwa kapag binibigay ang pangangailangan natin. Ama nating nagbibigay ng pangangailangan natin, in fact, kahit hindi pa natin hilingin. At ang mga patunay niyan ay ang mga biyaya na tinatama sana natin dahil kailangan natin kahit hindi natin hinihiling. Kailangan nating araw-araw na mabuhay, di ba? Tuwing gabi ba, bago ka matulog, pinagdarasal mo na kinabukasan sana buhay ka pa? Hindi natin araw-araw, gabi-gabi pinagdarasal yan. Pero araw-araw buhay tayo sapagkat kailangan pa nating mabuhay at kailangan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ganun ang Diyos bilang Ama. Ni hindi mo pa iniisip, ni hindi mo pa sinasabi, naiisip at ibinibigay na niya. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating kumatok, humanap, at humingi. Kailangan pa rin nating constantly ay manalangin. Pero hindi upang siya ay pilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Ganon din ang Diyos. No wonder sa itinuro niyang panalangin, ang sabi sa atin, sabihin ninyo, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw para araw-araw tumawag tayo sa Kanya. Hindi yung ating papakyawin na, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko, isang buwan ha? Yung pang isang linggo ha? Kailangan pa rin nating humiling upang mas makapag-establish tayo sa tulong ng Diyos ng isang malalim na relasyon sa Panginoon natin. At kapag nagkagayon, ang ating will, ang ating kalooban sa panalangin ay maiko-conform na natin sa kalooban ng Panginoon
natin. Kapag na-imbibe na natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon, na maituturing talaga natin ang Diyos ay Ama natin. Kapag naituring talaga natin ang Diyos ay Ama natin, hindi na magiging mahalaga ano ba ang kalooban natin, kundi kung ano kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagkat alam nating bilang Ama, siya ang pinaka-nakakaalam ng kailangan at makatutulong sa atin. No wonder, sa bandang huli, ang sabi dito ay, because the Father in heaven gives the Holy Spirit to those who ask Him. Ano ba ang function ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang siyang mas nagpapalalim ng ating relasyon kay Kristo. Hindi ba sabi ng ating Panginoon bago siya lumisan sa mundong ito? Ang Espiritu Santo ang siyang mas magpapaalala, magpapaunawa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa gayon, mas lalo nyo akong makikilala, mas magiging close tayo. Ayun ang function ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, kaugnay nito, ay nagbibigay ng mga regalo, gifts, like wisdom and understanding, upang hindi lang lumalim ang relasyon natin sa Panginoon natin, kundi upang mailapat na natin, hindi ang kalooban natin, Lord, kundi ang kalooban mo para sa amin. In that way, hindi na mangyayari na sa kahit pangitain natin, kahit sa pag-iisip natin, ay magiging mas maganda na ang image natin kaysa sa image ng Panginoon natin. Hindi na mangyayari yun. Sapagkat maunawaan na natin na kung nagnanais tayo na matupad ang mga hinihiling natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung nagnanais tayo sa ating mga panalangin na maganda ang mangyari sa buhay natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung mabuti tayo, mas mabuti kayo sa atin ang Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga, di naman sinabing, beg and you shall receive. Ang sabi, humingi lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Humingi ka lang araw-araw. Lord, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, Lord, sige na. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo, anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba, gusto mo, pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Daddy, pwede po ba? Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Minsan ay nasabi ko na hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Mas natatouch ang Diyos kapag naniniwala ka na mahal Kanya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan pa. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. And besides, kung kayong mga ama na hinihinga ng inyong mga anak dahil naniniwala silang may kapangyarihan kayong ibigay ito at may pagmamahal kayo na ibigay ito, mapapahindian nyo ba sila? Kung mapahindian nyo man sila, di ba't bumabawi kayo sa ibang bagay sa kanila? Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung kayong mga ama na makasalanan, may sumbong, selfish kung minsan, puro trabaho kung minsan, walang amor sa inyong mga anak kung minsan, bumabarkada ba kung minsan hindi family man, kung kayong mga ama ay mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang na sa langit? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang sa bawat paglapit natin sa Panginoon sa ating panalangin, maniwala tayo na may maganda na agad na nangyayari at may maganda pang mangyayari sa atin. Sapagkat ang tinatawagan natin ay Ama nating nagmamahal sa atin. Ang mas magandang pakinggan na panalangin para sa Panginoon ay hindi, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kundi, Lord, ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Ano pa nga ba ang dapat kong isurrender sa iyo? Ano pa nga ba ang dapat mong iayos sa buhay ko? Maging sa pamilya ko. Ano pa nga ba? Sige, Panginoon, susunod ako, magpapaubaya ako. Kung lahat ng miyembro ng pamilya mo, responsible. Ganda nun. Kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo, at dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo,
Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral, kung hindi mo na masyadong bumabarkada, at kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo, sa mga kapatid nito, at kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo, kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang mag-ambag sana, kahit kaunti lang. Tagal na, di ba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangs. Kasi hindi yan yung in-expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa iyo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsable yung mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong gayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niya, maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumigik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, wag mong sisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta, po pwedeng maging kulang ang suporta. Pero mahalaga, lumaban ka ng sobra. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay, maaga siyang nabiyuda, pinaguyod niya ang lahat, marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak na kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo, hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid,
Blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-matured muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes! I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon, lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating yung pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Father, kanan-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magbilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa'yo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya.
The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Ano ang pangarap mo? Sa sarili mo, para sa mga taong mahalaga sa'yo. Handa ka naman bang magsakripisyo para matupad ang pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Yun tayo Kaya nangangarap halos lahat. Pero pag kinakailangan na maghirap, ayawan na. Ang nakikita mo lang, yung maganda ng estado ng taong hinahangaan o baka nga kinaiinggitan mo pa. Kasi successful na siya, fulfilled na siya. Hindi mo nakikita yung mga sakripisyong binata niya, maabot lamang sa tulong ng Diyos ang estadong kinalalagyan niya. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ang pangarap ng Diyos sa atin noon pa mang una. Ano? Ang maligtas tayo. Kaya ginawa niya ang lahat para dito. Nandiyan tayo'y nilikha niya, nandiyan tayo'y tinubos niya ng sariling buhay pa niya, ng pagkakatawang tao niya. Nakita niyo na, kapag ang Diyos ang nangarap, hindi lang dahil makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang lahat, talagang tinatrabaho niya, pinagsisikapan niya para matupad niya. That is why, kapag siya ang nangarap, pwedeng maantala, pwedeng magkaaberya along the way. Pero sa huli, mangyayari pa rin ang dakilang kalooban niya. Ito ang dapat na magbigay sa atin ng pag-asa para sa ating mga pangarap. Lalo na kung maiaalay natin ang pangarap natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang dahilan kapag may nagpapapray over sa akin with the intention, halimbawa, Ader, pray over nga, eleksyon, manalo sana ako sa eleksyon. Father, pray over para po makapasok ako sa trabaho na gusto ko, para mag-boom yung negosyo ko. Father, pray over para makapag-abroad ako. Father, something like that. Marinig man niya o hindi, talagang sinasabi ko sa panalangin ko kapag pinipray over ko yung mga taong kanyan. Ganito, Panginoon, matupad sana ang pangarap mo para sa Kanya. Ayun! Lumalagay ako sa sigurado. Mahirap nang mag-pray over sa inyo. Masisi niyo pa ako. Pray over ako. Hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasa. Denied ako. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Hindi nag-boom yung negosyong gusto ko. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Doon ako sa sigurado. Hindi sa pangarap mo, kundi sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kung pangarap mo lang, kung pag-isikap mo lang, hindi mo maabot ang pangarap mo. Maabot mo man, hindi mo maabot ang tunay na kaligayahan para dito. Pero kapag pangarap ng Diyos sa iyo ang pinag-usapan, ilista mo na, siguradong mangyayari, maniwala ka. At kapag nangyari, siguradong mararamdaman mo yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon ipagkakalob sa iyo. Kapayapaang hindi maintindihan ni numan. Kapayapaan dahil natupad sa buhay mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun ang mas makapagpapasaya, mas makabubuti hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid at maapektuhan ng buhay mo. Pero dapat, magsikap ka pa rin. Dapat, magtrabaho ka pa rin. Dapat, magpakabuti ka pa rin. Dapat, magdasal ka pa rin. Hindi dahil nakadepende sa lahat ng ito ang pagkatupad ng mga pangarap ng Diyos para sa atin. It's just that we must show to God that we are willing. Kasi kahit gusto niya at ayaw naman natin o hindi tayo worthy, bakit niya ibibigay sa atin ang pangarap niya para sa atin? Di ba? Pero wag ka. Pag natupad ang pangarap niya para sa iyo, dahil nagsumikap ka rin, pinakita mong gusto mo, yun ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong maapektuhan ng buhay mo, as I said. Tingnan po ninyo sa halimbawa na ipinakita ni Justin Brownlee. Di ba? Antindi? Hindi nang ginawa niyan. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung kontra Jordan. Kontra China. Iba. Akalain mo,
Ang tindi nung tambak sa atin, nahabol natin, nag-spearhead siya. Tapos yung less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China, home court pa nila. Akalain mong sunod-sunod yung puntos ng taong yan? Including that game-winning 3, game-winning basket. Boom! Patay. Sabi nga nung maraming mga Pilipino, dapat gawin na yung national hero. Dapat ipagpagawa na natin yan ng rebulto. Naturalized player natin yan bilang Pilipino, ha? Pero alam po ba ninyo na hindi yan ang una niyang pangarap? Ang una na talaga niyang pangarap ay makapag-NBA talaga. Nag-try out siya? Yes, hindi lang minsan. Couple of times, pero hindi pinalad. Kasi masyado raw yatang maliit yung height niya sa height na hinahanap na forward sa NBA. Kaya dito siya sa atin napadpad. Pero pwede ba nating sabihin sa kasamang palad? I don't think so. Kasi kung pag-uusapan, kasikatan, I think kung naging NBA player siya, mas marami mas sikat kaysa kanya. Ngayon talaga sikat siya. Pag-usapan pera, palagay ko, mas malaki ngayon ang kinikita niya sakaling naging NBA player siya. With all the favors na binibigay sa kanya, inaalagaan talaga siya. Lalo na ng Barangay Ginebra. Ngayon pa, ng buong Pilipinas pa. At kung naging NBA player siya, pwedeng ang magmahal lang sa kanya, isang estado lang sa Amerika. New York, Indiana, parang ganun lang. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng buong bayang Pilipinas. So pwedeng hindi nangyari yung unang pangarap niya. Pero ang tinupad ng Diyos ay ang mas magandang pangarap niya para sa taong ito. Yan ay dahil nagsiga pa rin siya, nagtiyaga pa rin siya, he did not give up. Nanampalataya pa rin siya. Yun ang sinasabi ko, bilang follow-up na payo, dun sa mga nagpapapray over sa akin. Lagi ko sinasabi, basta brad, basta sister, ano man ang mangyari ha, magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin, magdasal ka pa rin, sumampalataya ka pa rin. Pasasaan ba't matutupad ang magandang plano ng Diyos para sa'yo? Tama namang mahirap yung payong magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Lalong-lalo na kung nabigo ka, nasaktan ka, nagka-problema ka pa. Ang hirap ng payong ganyan. Pero kung iisipin mo naman, meron bang nanalo nang hindi mo na nabigo? Meron bang nasarapan, naligayahan sa buhay nang hindi mo na nasaktan? Meron bang nagtagumpay nang hindi mo na nakaranas sa mga problema sa buhay? Mars, wala. Parte ng buhay ang pagkakasakit, ang sakit, ang pagkabigo, ang problema. And besides, kung papansinin po ninyo sa Bible, halos lahat ng himala napangunahan ng isang matinding problema. Bago ang himala, may problema muna. The earth was a formless wasteland. Walang forma ang mundong ito, palot ng kadiliman. Di ba problema yan? Ano nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ano yan? Himala yan. Problema, himala. Nagkasala ang tao. O hindi ba problema yan? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo. O hindi ba milagro yan? Problema ng kagutuman, kaya himala siyang nagpakain. Problema ng pang-aalipin ng diablo, kaya himala niyang pinagtabuyan ang mga diablo, ang mga demonyo. Himala na kakalingan dahil may problema ng karamdaman. Problema ng pag-aalburuto ng dagat, kaya may himala ng pagkakalma ng dagat. O hindi ba't problema na namatay siya, pinatay siya? Ano nangyari? Ang himala ng muling pagkabuhay niya. Bawat himala, napapangunahan muna ng problema. Bawat milagro, may nauna munang matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magmilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. You see, wala namang maling ma-knockdown. Sabi ko nga, parte ng buhay yan. Ang mali, manatili kang down. Sige nga, sa paglalarawan na lang, nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban akong dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho?
Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problemang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, kana-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino ba nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Ilan naman sina Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang susurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos kay Yahweh. Sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo. Ang kalaban po natin, 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko. Tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo. Magbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Usang nabawasan na lang eh. Ako man yun. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan. Kaya yung 10,000 naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God, we only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good. Very good. Siguro iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tangke nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano yung binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay nako, eto, torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo, kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan eh. But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam nyo ang dahilan ng Diyos, nasa Bible, kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila. Ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi niyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita yung pinaramdam at sinabi niya kay King Josaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya wag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Nang in-interview si Coach Tim Cone, maliwanag ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Naging very honest siya. Last 2 minutes daw, nag-give up na siya. Totoo, nag-give up na siya.
Hindi lang niya sinabi sa mga players niya. Sa loob-loob daw niya, hindi pwedeng manalo kami. Sigurado to, olats to, talo to. Tanggap na niya. Sabi nga niya, dagdag pa niya, akala ko, sa pelikula lang nangyayari ito. Nangyayari. Boom! Boom! Kaboom! Panalo! Eto ngayon ang itatanong ko sa inyo. Di ba sabi ko, do not give up para may himalang maganap? Nag-give up bakit may himala pa rin naganap? Sagot, siya mismo ang nagsabi, nag-give up ako, pero hindi ang mga players ko. Kaya may nangyaring milagro. Kapatid, si Coach Tim Cone lang naman ang winningest, pinakamaraming naipanalong kampyonatong coach sa kasaysayan ng PBA, nag-give up. Darating ang pagkakataon sa buhay mo, sa dinami-dami ng problema ng pamilya ninyo, yung pinakamatalinong kilala mo sa pamilya, pinakamaysay sa pamilya, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, baka siyang magsabi, ayoko na, give up na, wala na tayong magagawa. Pag ganon, do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, manalo sa eleksyon. Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, pangarap mong manalo sa eleksyon, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maiayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Di ba, yan ang pangarap natin lahat? Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos.
Siguro naman, nakapagtapon na kayo sa basurahan. And of course, ang tinatapon natin, yung mga bagay na hindi na kailangan. Mga bagay na sira na, luma na, pwede nang dispatcha. At kung minsan, iba't iba rin ang paraan ng pagtatapon sa basurahan. May mga nagtatapon na basta tinatapon lang. May nagsushoot naman para malibang-libang. Pero meron ding nagtatapon ng may matinding galit na nararamdaman. Yung sukat, mabasag yung basurahan na gano'n. Sa inis, stress. Wala naman ang tinatapon natin. Ano man din ang paraan ng pagtatapon natin. Sana, huwag natin itong gagawin sa pananampalataya natin. Sinabi ko po ito sapagkat narinig natin sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo ang isang maliwanag na paalala o warning mula sa mga unang Kristiyano noon hanggang sa mga Kristiyano sa atin ngayon. Sabi dito, huwag niyong pabayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Sa Tagalog, medyo manipis pa, medyo magaan pa. Kasi mas gusto ko yung translation sa Ingles na ganito, do not throw away your confidence in God. O di ba mas diretso? Kasi kung literal mo isasalin ito, ang pupwedeng ibig sabihin nito, huwag mong itatapon ang pananampalataya mo. Mas diretso ito kasi yung sense nung una, yung Tagalog, huwag niyong hayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Para bang may sense pa ito na hindi mo sinasadya na mawala ang pananampalataya mo. Pero yung do not throw away your confidence in God. Ang sense nun, mayroong deliberate, conscious attempt to throw it away and therefore to lose it. Anyway, parang ito yung sense nung sa Matthew 10:46, I think. Yung istorya ni Bartimeo, na isang bulag, nang marinig niya si Kristo. Ano ginawa niya? He threw away his cloak. Hindi ito basta bumagsak lang sa lapag. Talagang tinapon niya. Bakit? Alam niyang hindi na niya ito kakailanganin pa kapag pinagaling na siya. Yun, maganda yung sense doon. Pero pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon, huwag ganun. Yung deliberate at consciously natin itong itatapon, mas mahirapan tayo pag ganon. Mas malala pa tayo sa nagtampo sa silaing o sa kanin pag ganon. Sapagkat alam naman natin ang ginawa, ang ginagawa at gagawin pa para sa atin ng ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo naging tunay na mga anak ng Diyos. May access tayo sa Diyos sapagkat ang pinakatagapamagitan natin dahil na rin sinasabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo ay ang Panginoong Jesus natin. May bonus pa ang ating mahal na ina. Kami pong mga pare po pwedeng sumablay pa sa aming pagdarasal para sa inyo. Kahit na sinasabi namin ipagdarasal namin kayo, pero ang ating Panginoong Jesus hindi. He always intercedes for us. Lagi niyang iniisip ang ating kapakanan. Lagi niya tayong pinagdarasal. Wala pong sablayan. Kaya't ang kanyang awa at biyaya ay available sa atin araw-araw. To top this all, ang buhay na walang hanggan na sa atin ay nakalaan. Wag lang nating tatalikuran ang pananampalatayang yan. Tulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa ring napakinggan. Kaya nga, nagsimula yung paalala sa sulat sa mga Hebreo sa mga salitang alalahanin ninyo. Remember. Alalahanin ninyo yung mga pagsubok na nalampasan ninyo. Nang pinapakita dito, hindi lang yung effort ng mga unang Kristiyano para malampasan ng mga pagsubok na ito, kundi ang mas pinalulutang dito ng sulat sa mga Hebreo, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo upang malampasan nyo ang lahat ng ito. Alalaong pag sinasabi sa kanila, huwag niyong kakalimutan yon. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi niyo malalampasan ang lahat ng iyon. At kung ginabayan kayo ng Panginoon, kahapon sa mga pagsubok na yon, gagabayan pa rin kayo ng Panginoon ngayon at sa mga susunod pang panahon sapagkat hindi nagpapago ang Panginoon.
Come to think of it, bakit nga ba natin itatapon ang pananampalataya natin? Bakit nga ba natin sasabihin na hindi na natin kinakailangan ang pananampalataya natin, na pwede na natin i-dispatch ang pananampalataya natin? Kung hindi naman tayo stress na stress, lungkot na lungkot, at disappointed na disappointed. Kaya nga, sa maraming mga nangungumpisal, na ang ikinukumpisal ay nanghina po, na wala po ang pananampalataya ko. Lahat yan! Walang hindi umiiyak sa lahat ng yan. Lahat yan umiiyak. Sapagkat ramdam nila ang kanilang panghihinayang, sapagkat alam nila sa puso at isipan nila na nawala ang pananampalataya